Si Nechitay na baby damulag na takot bumaba sa hagdan na talaga napapayakap sa mami niya. Maaga pa nga lang ng bulabog na tayo dito sa mansyon. Bising-busy naman panonood ng ating pack members ng mga pusa-pusa sa kanilang projector. Grabe no, talaga mga pusa pa yung pinapanood nila. Kaya naman talaga enjoy na enjoy, titig na titig sila dito. Yun nga lang talagang na-distract sila kasi nga pumasok tayo at alam na nila instantly na may ganap. Mukhang naghihintay nga lang sila kung sino ba yung mabobola para sa activity natin for today. Na kahit nga yung mga tulog na tulog kay Ayan talaga nagulantang at nagising dahil sa pagpasok natin. Anyways, ito nga yung ganap natin for today. Naglabas na isang hotdog na sunog. Tada, si Robin po yan, opo. Hindi lang natin kita sa loob kasi grabe kaitim at sobrang dilim. Di siya kita dun, no? Sobrang curious nga siya kung ano ba yung ganap today, pero sobrang happy rin kasi nga pinalabas niya. Alam niya may gagawin siya. At in-expect niya na ilalafang siya today, kaya naman ayan kung makikita niyo talagang akyat siya na akyat kung saan-saan. Akyat nga siya dito sa may grills at syempre pati sa lamesa kasi nga naghahanap siya ng pagkain na lalafangin. Mostly kasi kapag ganito nagpapalabas kami dito sa ating mansion, meron talaga kaming pinapakain or binibigay na treat sa kanila. Kaya naman today for the hanap siya ng lalafangin. O diba, pakatakaw talaga. Pero today ngayon wala tayong lalafangin kasi nga tuturuan natin siya ngayong umakyat at bumaba sa hagdan. O diba, sigurado nagtataka kayo bakit tuturuan pa? Mas safe nga kung hindi na nakakaakyat at baba. Kasi alam niyo naman na itong mansion natin hindi pa tapos, wala pang grills yung hagdan tsaka yung second floor. Delikado, diba? Pero maganda na rin nga yung maalam sila or marunong talaga sila kasi syempre baka sa sunod na mansion nila may hagdan ulit or baka may slide pa. Maganda na yung nakakaakyat sila at nakakapag-slide pa baba. Yun kasi yung idea talaga namin in mind kung magpagawa man tayo sa sunod na lupa nila. Anyways, ayan dito nga nagtataka-taka na tong si Robin at binubuhat lang ni mama yung likod na paa niya para may akyat doon sa sunod na step. Sa totoo lang medyo nakukuha na nga niya kaso ayaw niyang umakyat pa ulit kasi nga gusto niyang laruin yung tiger na nakaharang doon sa may hagdan. Na-distract tuloy siya sa practice niya dahil sa layo na yun. Pero syempre for the push pa rin sila mag-ina pag-akyat dito. Bali tinataas nga lang ni mama pa isa-isa yung mga paa niya sa likod at siya na yung naghahakbang ng mga paa niya sa harap. Syempre dahil first time dahan-dahan, slowly but surely, basta maingat nga lang sila. Buti na nga lang at behave din itong ating Robin at sumusunod siya kung anong pinapagawa sa kanya. Yun nga lang talaga medyo hirap ang mother natin kasi napakabigat din talaga niya. Eto nga't malapit na siya makarating sa dulo at inaamoy-amoy na nga niya itong second floor kasi nga first time niya makarating dito. Pilit na nga rin ni mama tinataas yung paa niya kahit may kabigatan para nga makadiretso siya at ayan, nakataas na siya finally. Grabe naman yung saya niya nung makaakyat siya at ayan, inaamoy-amoy na nga niya yung tree house nitong ating Perseus. Pero dito na nga nag-start yung kalbaryo na kumanang-mana to kay Hercules. Kasi alam niyo ba yung daddy Hercules nila marunong umakyat ng hagdan pero hindi marunong bumaba. At ganun nga rin itong ating si Robin. Grabe, takot na takot bumaba, te. Pero syempre, di siya tinigilan ni mama. Ilang beses din sila nag-attempt na bumaba talaga. Paunti-unti nga binababa niya yung mga paa ni Robin. Sinunod din naman niya yung paa niya sa likod. Kaso maya-maya, ayan talagang bumalik rin siya pataas. Mautas naman kakatawa tong si mother. Tinatawanan niya si Robin kasi hindi nga caring bumaba. Pero hindi niya nga talaga agad sinukuha nitong si Robin. Ilang beses sila nag-try bago pa niya totally buhatin. Mas delikado nga to kasi nga napakabigat ng dala niya tapos di niya masyado makita yung daan. Pero no choice nga siya. Alam niyo ba, ganyan din na ginagawa kay Hercules pagpababa ng kahit anong hagdan. Another cycle nga, ayan pag-akyat talagang mabilis na lang din siya nakakaakyat kasi nga medyo gamay na niya talaga kung paano umakyat-akyat. Yan naman sa pa-second time, medyo easy-easy na lang din sa dalawa ang pag-akyat dito. At ang dali-dali na lang din nga nila nakarating sa ibabaw. Kaya rin pala hindi binibitawan ni mama pagdating dito sa ibabaw dahil nga andito ang ating Perseus na nonood. At syempre dahil nga wala pang grills or harang itong second floor, delikado baka tumalon siya bigla. At bago nga sila magbuhatan uli pababa, nagpahinga muna sila at nagkulit-kulitan. Kinukulit-kulit nga ni mama kasi nga hindi daw marunong bumaba itong si Robin. Buti na lang talaga cute-cute siya. Worth it naman yung pagod na pagbuhat sa kanya pababa kasi ganito ba naman ka-cute ang kalaro mo, diba? At parang si Hercules nga talaga hindi siya umiibo kapag kinukulit. Ito na nga yung huling try nila ng pagbaba at medyo naawa nga si mama kasi talagang yumakap si Robin sa kanya. Baby na baby naman ang peg ng ating Robin. Nagmamakaawa kasi di daw talaga niya kaya. Kaya no choice si mama kundi buhatin ulit siya. Bigat na bigat nga si mama sa kanya pero itong si Robin tuwan-tuwa naman kapag buhat siyang ganito. Dito nga na-realize namin grabe nakakaloka halos kasing laki na nga niya si Malia. Kasi nga ganito rin kalaki si Malia kapag binubuhat. Anyways, ayan nga, curious na curious siya kasi nga first time siyang mabuhat ng ganito. Yung nakaakyat sa shoulders ng kanyang mommy. Usually kasi ang pagbubuhat sa kanila nasa arms lang sila. Tapos ayan nga, naglaro-laro pa sila at nagkulit-kulitan. Kala mo talaga hindi mabigat yung buhat-buhat niya, no? Pero sabi nga ni mother, perfect pang exercise, pampapawis. Pero maya-maya papagod na rin siya kaya ayan ipinasok na po niya sa loob. Takanta rin nga ang ating Robin kung bakit daw babuhat-buhat pa rin siya paparito sa loob. Diniretso na rin naman siya sa kaniyang room at talagang ingit na ingit nga si Bordog. After noon, tuloy na rin ang panonood nila dito sa kanilang projector. Shala, diba? Naka-projector pa mga ate mo.